Single mom, nag-apply bilang secretary. Pero sa gitna ng interview biglang dumating ang kanyang triplets na mga anak. Nagulat ang boss niya, lalo na at nalaman nga nitong siya pala ang ka-fling nito noon. Pero paano kapag bumalik ang pagmamahalan? Malaman kaya niyang hindi pala siya ang ama ng mga bata? Ako si Natalie Marquez at 32 anyos na. Isang sekretarya ng 3 anak. Mga batang siya ring dahilan kung bakit ako patuloy na lumalaban sa araw-araw. 5 taon akong tumigil sa trabaho matapos kong iwan ang magulong mundo ng corporate life. Iniukol ko ang buong oras ko sa pagpapalaki sa mga anak kong sabay-sabay kong isinilang at sabay-sabay ding naging mundo ko. At ito ang aking kwento. At sana pakinggan nyo hanggang dulo. Simulan natin ang kwento. Next applicant please! Sigaw nga ng HR assistant at bahagyang binuksan ng pinto ng conference room. Huminga ng malalim si Natalie bago pumasok. Maingat niyang inayos ang blouse at ang folder na hawak. May mahabang mesa sa loob ng mga glass walls at sa dulo ay nakaupo nga ang isang lalaki na abala sa pagtingin sa mga papel. Good morning sir. Magalang nga niyang bate. Nag-angat ng tingin ng lalaki. Good morning. Please have a seat. Umupo naman si Natalie. Miss... Pinasa ng lalaking papel sa harapan niya. Miss Natalie Marquez, right? Yes po, sir. Okay. Ngumiti ito ng bahagya. So nag-a-apply ka para sa secretary position. Nakita ko dito na halos 5 taon kang hindi nagtrabaho. Bakit kaya? Tanong nga niya. Yes po, sir. Nag-focus po kasi ako sa mga anak ko. Triplets po sila. Nung mga unang taon mahirap talagang pagsabayin ng trabaho at pag-aalaga ng 3 bate. Pero ngayong medyo malalaki na sila, gusto ko na po sanang bumalik sa workforce. Tumango si Franklin habang nakatingin pa rin sa resume. Triplets? That must have been tough. Napangiti si Natalie. Opo 3 gatas, 3 lampin, 3 sabay na iyak. Pero sulit naman po. Ngumisi ang lalaki. Sounds like a full job. Full-time job. Saad pa nga niya. Opo sir, parang may 3 boss ako sa bahay. Pagbibiro pa nga ni Natalie, para nga mapagaan ang interview kaya't natawa rin ang lalaki. Medyo lumambot ang tono ni Franklin. Naiintindihan ko. Well, medyo magulo rin dito sa trabaho, maigpit ang schedule ng operations natin. Lalo na pag may malalaking projects. Okay lang po yun, sir. Sanay naman po ako walang tulog Napangiti si Franklin at mukhang nagustuhan nga ang sagot at pagiging palaban ng babae. Alright, tell me, what made you decide to apply? Tanong nga ng boss. Gusto ko pong magamit ulit yung experience ko. Before po I worked as an admin assistant sa isang engineering firm, kaya medyo familiar na ako sa environment. That's good. Pinapahalagahan namin ng mga empleyado na mabilis makapag-adjust lalo na yung mga... Pero bago pa nga siya makatapos ng pagsasalita, may kumatok sa glass wall sa gilid ng opisina. Sabay pa nga silang napalingon. May 3 bata sa labas. Isang batang lalaki na naka-superhero costume at may suot pang cape. May isang batang babae na may hawak na bote ng gatas at isa pang batang umiiyak habang hinahaplos ng guard ang likod. Namutla bigla si Natalie. Napakunot naman ang noon ni Franklin. Wait, are those? Bago pa nga niya matapos ang sasabihin mabilis na tumayo si Natalie at lumabas. Cloud Sky rin? Anong ginagawa niyo dito? Tanong nga ni Natalie sa triplets sa parang kinakabahan. Mommy, sinabi mo kasi pupunta ka sa work gusto po namin sumama. Saad nga ng batang nakacape habang kumakaway. Sinabi ko mag-a-apply lang ako, hindi field trip. Sabay lingon nga ni Natalie sa guard. Kuya, pasensya na po talaga. Naiwan ko lang saglit kay Aling Neneng sa tapat namin, baka pinuntahan nila ako rito.
Mami, nadulas ako, may milk si Sky pero hindi po niya binigay sa akin. Reklamo nga ng batang umiiyak habang hawak nga ang tuhod. Hay nako, napakamot nga ng ulo si Natalie. Habang hinuhugasan nga ng guard ang tuhod ng anak gamit ang bottled water. Nang bumalik si Natalie sa loob, bahagya nga siyang nakayuko. I'm so sorry po sir, hindi ko po talaga alam kung paano sila nakarating dito. Usually po, hindi sila ganito. Tumikim lamang si Franklin. It's okay. Kids are unpredictable. Promise po talaga sir, hindi na po ito mauulit. Babalik po ako pagkatapos ko po silang maihatid. Relax, Miss Marquez. They seem fine. Cute kids, by the way. Tumayo si Franklin at lumapit sa glass wall. Nahihiya si Natalie, pero ngumiti pa rin. Salamat po sir. Minsan lang kasi silang mukhang cute madalas magulo po sila. Napatawa ng bahagya si Franklin. They remind me of someone. Nagkipit balikat si Natalie. Siguro po yung sarili niyo po nung bata kayo. Maybe. Natatawang sagot pa nga ng lalaki. Actually, I grew up with 4 siblings. Kaya alam ko ang feeling ng riot sa bahay. Kaya po pala ang cool niyo pa rin po kanina. Akala ko po talaga magagalit kayo eh. Hindi ako madaling magalit. Lalo na sa mga bata. At least may sense of adventure sila. Biro pa nga ni Franklin. Yung isa naka-superhero pa, siya ba si Cloud po? Siya po yung leader nila. Sabay turo nga ni Natalie sa batang naka-cape sa labas na halata mong proud na proud sa anak despite sa ginawa nila. Leader ha? Mukhang may future sa management. Natawa pa nga si Franklin. Ngumisi si Natalie. Kung yung pamumuno po sa kakulitan ng basehan, qualified po siya. Natawa si Franklin at halos tuluyan ng mawala ang formal na tono ng interview. You know what, Miss Marquez? Sa tagal ko rito, ngayon lang ako naka-experience ng ganito at ganitong applicant. Usually stiff at sobrang seryoso lahat. You are refreshingly real. Mula sa labas, sumigaw nga ulit si Cloud. Mami! Pwede bang sumama si Superman mag-lunch? Napahagalpak nga ng tawa si Franklin. Mukhang kailangan nating ituloy ang interview over lunch, Miss Cruz. Nagulat si Natalie. Ha? Sir, hindi na po. Pero ngumiti lang si Franklin. Don't worry, ituring mo na lang na practical test. Tignan natin kung paano mo hahawakan. Pumayag si Natalie na sumama nga sa lunch invitation ni Franklin. Sa totoo lang, gusto niyang tumanggi. Pero nang makita niyang sabik na sabik ang triplet sa ideya ng lunch with Superman, hindi na nga niya nagawa pang humindi. Alright kids, but behave okay? No running around. Sabi nga niya sa tatlo habang naglalakad sila palabas ng building. Yes, Mommy! Sabay-sabay na sagot pa nga ng triplets. Lihim na napatingin si Natalie sa lalaki. Hindi nagbago si Franklin, medyo mas matured na lang ang itsura ngayon. Mas maayos ang gupit, mas mahinahon ang kilos pero parehong-pareho pa rin ang mga mata. Noon yun ang unang nakatawag ng pansin niya at noon din, yun ang parehong matang hindi nga niya makalimutan kahit ilang taon na ang lumipas. Nang nasa restaurant nga sila, pumili si Franklin ng mesa sa may bandang sulok para hindi nga siya istorbohin ng iba. Umorder ito ng pagkain para sa kanila at juice para sa mga bata. Single mom? Casual na tanong nga ni Franklin at wala namang halong panlalait at pangmamaliit. Saglit na natigilan nga si Natalie. Hindi niya alam kung dapat bang sabihin niyang totoo. Yes. Mahinahon nga niyang sagot. Matagal na. Pahabol pa niya. Tumango lang si Franklin at ngumiti. That's brave. Hindi madali yan. Napayuko si Natalie at iniisip kung gaano kalalim ang simpleng salitang yun. Nag-enjoy ang mga bata. Si Cloud hindi mapakali sa kakakwento tungkol sa superhero missions nila sa bahay. Si Sky naman, abala sa pagguhit nga sa tissue gamit ang ballpen na inabot nga ni Franklin. Si Rain ay tahimik lang na kumakain ng fries pero panay ang sulyap sa juice ni Cloud. Your kids are adorable,
Magkakaiba sila ng personality pero halatang close, tsaka matatalino at genius. Sabi pa nga ni Franklin. Opo, lagi silang magkasama. Walang choice eh. Kahit nag-aaway minsan maya-maya batino ulit. Biro nga ni Natalie. Like siblings should be. Sagot pa ni Franklin. Naalala ko tuloy nung bata pa kami ng mga kapatid ko. Walang araw na hindi magulang bahay namin. Hindi halata. Sabi nga ni Natalie. Akala ko organized type kayo. Tumawa lamang si Franklin. Maybe I learned from the chaos. Saad nga ng lalaki. Pagkatapos kumain nagdesisyon nga silang dumaan muna sa park na malapit sa opisina. Nagtakbo-takbo ang mga bata sa dumuhan at si Franklin naman na upo nga sa tabi ni Natalie sa bench na parang relax na relax lang. You're doing a great job, Natalie. Hindi ko alam kung paano mo nagagawa to nang mag-isa. Ako nga minsan napapagod lang sa trabaho pero ikaw 3 kagad ang sinasabay-sabay mo na alagaan. Tapos gusto mo pang magtrabaho ngayon. Sabi nga ni Franklin. Napangiti si Natalie. Siguro kasi wala po akong choice. Kailangan ko silang palakihin. Wala namang ibang gagawa nun kundi ako lang eh. Walang tatay? Tanong pa rin ni Franklin. Napatigil nga si Natalie, tumingin siya sa malayo kung saan nandoon ang mga batang tumatakbo. Meron naman pero matagal nang wala. Nagalok si Franklin na ihatid nga sila. At dahil gabi na, pumayag na rin si Natalie. Nakatulog agad ang 3 sa likod nga ng kotse. Natalie, mahina ang tono nga ni Franklin habang nakatingin sa kalsada. Can I be honest? Oo naman po, sagot ni Natalie. Hindi ko alam kung bakit pero parang nakikita na kita dati. Hindi ko lang talaga maalala kung saan. Doon biglang bumilis ang tibok ng puso ni Natalie. Hindi niya alam kung dapat ba siyang umamin o magpatuloy sa paglihim. Ngumiti siya ng pilit. Baka nagkita na tayo dati, sir. Maliit lang naman po ang mundo eh. Kaya wag niyo na pong isipin yun. Tama ka naman. Small world indeed. Sagot nga ni Franklin. Pagdating nila sa harap ng bahay, marahang ginising nga ni Natalie ang mga bata. Come on babies, we're home! Salamat po sir ah. Sabay-sabay nga nasaad nila bago bumaba ng sasakyan. Ngumiti si Franklin. You're welcome, see you around. Nang bumaling siya kay Natalie, nagtagpo ang kanilang mga mata. Salamat po talaga sa lunch, sir. Ani nga ni Natalie. Franklin na lang and good luck sa application. You will hear from us soon. Tumango si Natalie pero hindi siya makatingin ng diretsyo. Salamat, Franklin. Nang makalis ang sasakyan, pinanood lang niya ito hanggang sa mawala nga sa kanto. Tapos ay bumuntong hininga siya ng malalim. Si Franklin, ang lalaking ka-ex-fling niya. Ang lalaking hindi niya kailanman sinabi ni ito ang ama ng mga batang mahimbing na natutulog ngayon sa loob. Lumipas ang 2 linggo matapos ang interview, doon din tumawag ang company ni Franklin kay Natalie tungkol sa trabaho. Good morning, Miss Marquez. This is from Franklin Construction. Congratulations! You've been selected for the secretary position. You can start on Monday. Sabi nga ng boses sa kabilang linya. Halos mabitawan ni Natalie ang cellphone. At talaga po? Maraming salamat po talaga. Nang ibaba niyang tawag na payakap siya sa mga anak. Kids, may trabaho na si Mommy! Sigaw nga niya at masayang masaya. Yay! Pwede na tayong bumili ng ice cream. Tsaka bagong shoes. Tsaka milk. Sunod-sunod na sabi pa nga ni na Cloud, Sky at Rain. Napangiti si Natalie pero sa kabila ng saya, may halong kaba sa dibdib niya. Dahil alam niyang makakatrabaho niya araw-araw si Franklin. Pagsapit ng unang araw niya sa opisina, todo ayos si Natalie. Simple lang ang suot niyang blouse at pencil skirt at inayos nga ang buhok. Pagpasok niya sa opisina, sinulubong nga siya ng HR assistant at ipinakilala sa staff. Nang sa wakas ay lumapit siya sa opisina ni Franklin. Marahan siyang kumatok. Come in. Sabi nga ng familiar na boses. Binuksan niya ang pinto at nakita nga si Franklin na nakayuko sa harap ng laptop.
Pagangat nito ng tingin, saglit silang nagkatinginan. Good morning, sir. Masayang batingan ni Natalie. Ngumiti si Franklin. Good morning, Miss Marquez. Ready for your first day? Yes po, sir. Mahinahon nga niyang sagot. Good. I'll have you assist with the scheduling and documentation. I'm sure you will adjust quickly. Tumango si Natalie at nagsimulang magtrabaho. Nagpe-print siya ng mga reports nang mapansin nga niyang nakatayo si Franklin sa gilid ng mesa. Natalie, paunang sabi nga nito, are you free later? We need to review the new client files. Pwede nating gawin sa conference room. Saad pa nga nito, yes po sir, after lunch po? Yes, after lunch. Dumaan ang oras at halos hindi nga siya makakain sa kaba. Nang magtagpo silang dalawa sa conference room, silang dalawa lang ang nandoon. Habang pinapaliwanag ni Franklin ang layout ng project file, biglang bumukas ang pinto. Isang staff ang papasok sana, pero nadulas sa gilid ng hallway kaya sumara ulit. Sa gulat ni Natalie natumba siya at halos bumagsak sa gilid ng mesa. Mabilis siyang nasulo ni Franklin. Sandali silang nagkatinginan at halos magkadikit ang kanilang muka. Ramdam ni Natalie ang bilis ng tibok ng puso niya. Hindi siya kaagad makakilos. Are you okay? Tanong nga ni Franklin. Yes, sir. Sorry po, nadulas lang. Tumikim si Franklin at marahang bumitaw. It's fine, ingat na lang next time. Opo. Mabilis na sagot ni Natalie, tumiwas ng tingin. Mula noon naging awkward ang mga sumunod na araw. Halos iwasan na nga ni Natalie ang mga eksenang silang dalawa lang. Kapag tinatawag siya ni Franklin, palagi siyang nagdadahilan. Hanggang sa isang hapon nang nag-aayos nga siya ng papeles sa mesa, lumapit si Franklin. Natalie, napapansin kong umiiwas ka. Did I do something wrong? Nagtatakang tanong pa nga ni Franklin. Natigilan nga si Natalie. Ha? Hindi po sir, wala naman. Sigurado ka ba? Tanong pa nga nito habang nakatitig pa rin ang malagkit sa kanya. Kasi parang lagi kang may gustong takasan. Napayo ko si Natalie. Sorry sir, siguro po. Nahihiya lang ako, bago pa lang po kasi ako eh. Hindi ako naniniwala. Sabi nga ni Franklin. Tinignan niya ito ng matagal sa ngumiti. But that's okay. You will get comfortable soon. Kinagabihan nag-ayos nga si Natalie ng bag nang lumapit ulit si Franklin. Natalie, I will drop by your desk tomorrow morning. We need to finalize the client meeting details. Dire-diretsong saad nga niya. Okay po sir. Sagot naman ng babae. Bago ito umalis, napatingin nga ulit si Franklin sa kanya. You really look familiar. Napalunok si Natalie. Baka po nagkasabay lang po tayo sa events dati. Maybe, pero parang hindi lang talaga ganun eh. Saad pa rin ni Franklin na nagtataka. Good night, sir. Mabilis na saad na nga lamang ni Natalie, saka nagmadaling lumabas. Pag-uwi nga niya, umupo siya sa gilid ng kama at pinanonood ang mga anak na mahimbing na natutulog. Cloud, Skyrene, mahina nga niyang bulong. Please, sana wag niyo naman munang makilala si Daddy. Ngunit sa mga sumunod na linggo, unti-unti ring bumabalik kay Franklin ang mga alaala. Biglang pumasok sa isip niya ang image ng isang resort sa Batangas. 5 years ago, mahina nga niyang sabi sa sarili. Project Alonzo, sad pa nga ni Franklin. Nilingon niya si Natalie na abala nga sa laptop at doon niya tuluyang naalala pagkatapos niya itong titigan ng matagal at nag-isip. Ang babaeng nakilala niya sa out-of-town project, ang babaeng kasama niya, isang gabi hindi niya inakalang babalik pala sa buhay niya. Nagdesisyon pa rin siyang magpaka-professional. Tinanggap nga niya, kahit naalala na nga niya na si Natalie pala ang nakasama niya ng isang gabi. Hindi ito dapat makapekto sa trabaho. Kaya tinulungan niya ito sa mga task at ipinakita na pareho pa rin ang respeto niya bilang isang boss. Pero hindi niya maiwasang mapatingin paminsan-minsan, lalo na kapag natatawa nga si Natalie sa simpleng biro ng mga staff. At sa tuwing nagtatamang mga mata nila, may hindi may paliwanag na pakiramdam.
Sa isang pagkakataon nagtagpo nga silang muli sa hallway. Mag-isa lang si Natalie doon, dala nga ang mga folders. Hi! Kasual na bati nga ni Franklin. Hello po. Sagot naman ng empleyado. About that day, yung sa conference room. Sabi nga ni Franklin kay Natalie. Napakapit si Natalie sa folder na hawak. Naku, okay lang po yun sir, nakakahiya nga po eh. Ngumiti si Franklin. No need to be embarrassed. I just don't usually forget moments like that. Biglang natigilan nga si Natalie. Hindi siya makasagot. See you at the meeting. Sabi nga ni Franklin saka naglakad palayo. Mahagang pumasok si Natalie kinabukasan. May meeting daw si Franklin kasamang mga foreign clients at siya ang inutusang maghanda ng presentation slides. Gusto niyang maayos lahat kaya kahit puyat sa kakabantay sa triplets na may lagnat kagabi, pinilit pa rin niyang pumasok. Okay Natalie, focus. Bulong niya sa sarili nang buksan nga ang laptop. Tapusin lang tong slides tapos magkakape. Pero dahil sa pagmamadali, nagkamali siya ng file na na-upload sa presentation. Sa halip na final draft ang naipasok niya ay ang draft version na may mga typo, incomplete data at mga notes na hindi pa nare-review. Unay maayos ang lahat pero nang mapansin ng isa sa mga clients ang mali sa chart, biglang bumigat ang atmosphere sa loob ng boardroom. Excuse me, but this figure seems inconsistent. Sabi ng isang foreign client. Namilog ang mata ni Franklin nang tignan nga ang screen, agad niyang tinignan si Natalie. Miss Marquez, can you check the slide? Tawag nga niya. Tumayo ka agad si Natalie. I'm sorry sir. Wrong file po ang na-upload ko. I'll fix this right away. Kalmado pa rin si Franklin sa harap ng clients pero alam ni Natalie, nagalit nga ito. It's alright. Sabi ni Franklin sa mga bisita. Let's take a short break while we recheck the data. Paglabas ng client, sumunod nga si Natalie sa kanya sa hallway. Sir, I'm really sorry po talaga. Hindi ko kasi napansin eh. Hindi na po mauulit, promise. Halos pabulong pa nga niyang sabi. Huminga ng malalim si Franklin. Natalie, importante ang accuracy sa mga presentations. Alam mong big clients tong mga to. Tumango si Natalie at halos mapaluhan na. Opo sir, kasalanan ko po talaga. Alright, fix it now. I will handle the clients in the meantime. Agad na bumalik nga si Natalie sa workstation at inayos ang file. Pagbalik niya sa meeting, maayos na nga ulit ang lahat. Tinapos ni Franklin ang presentation nang hindi na nga muling binanggit ang pagkakamali niya. Pero pagbalik nga niya sa desk, halos sumabog na nga ang isip niya sa stress. Pag-uwi niya kinagabihan, pagod na pagod si Natalie. Ngunit pagpasok pa lang sa bahay, sinalubong ka agad nga ni Cloud na umiiyak. Mommy, si Rain po may fever! Sigaw pa nga ng bata. Napalingon si Natalie kay Sky na hawak-hawak nga ang thermometer. Mommy, 38.9 na po! Agad niyang kinuha ang anak at hinaplos nga ang noon nito. Mainit nga. Rain baby, bakit hindi mo sinabi ka agad kay Ate Bebang? Kumuha si Natalie ng gamot at nilagyan nga ng cold compress. Pero halos mangiyak-ngiyak nga siya habang pinapanood ang mga anak. Pumasok pa rin siya kahit puyat. Halos wala siyang tulog at hindi makapag-concentrate. Sa tanghali napansin ni Franklin na tahimik lamang siya sa mesa. Hey, sabi nga nito nang makalapit. Are you okay? Nagulat nga si Natalie. Yes po sir, okay lang. You don't look okay. Sabi ni Franklin sabay upo nga sa katabing silya. Is this about yesterday? Umiling si Natalie. No sir. Personal lang po. My kids are sick. Hindi ko po alam kung paano pagsasabihin lahat. Sad naman ang babae. At naging totoo siya. You should have told me. You could have taken a leave. Hindi na po. Kailangan ko pong magtrabaho ayoko naman pong isipin niyo na hindi ko kaya. Napabuntong hininga si Franklin. Natalie, you don't have to prove anything. Tao ka rin. Pagod ka, may anak ka pa. Hindi mo kailangan magpanggap na kaya mo lahat.
Hindi na nga niya napigilan nga ni Natalie ang lumuha. Sorry po. Sandaling nagulat nga si Franklin, pero agad niyang hinawakan ang balikat ni Natalie. Hey, it's okay. You're doing great. Pagtingin ni Natalie sa lalaki, napansin niyang malapit na nga masyadong mukha nito. Pareho silang natigilan. Ramdam niya ang bilis ng tibok ng puso niya habang nakatitig sa mga mata. Hindi siya kumilos. Parang huminto ang oras sa pagitan nila. Konting galaw lang, magtatama na nga ang labi nila. Pero biglang bumukas ang pinto. Sir Franklin, ready na po yung delivery ng documents. Saad nga ng isang staff. Agad silang naghiwalay. Yes, salamat. Sabi na nga lamang ni Franklin at mabilis na bumalik sa dati nga ang tono ng boses. I-check niyo muna sandali. Umalis ang staff pero pareho pa rin silang tahimik. Babalik na po ako sa trabaho, sir. Sabi naman ni Natalie. Yes, sure. Sagot lang ni Franklin pero hindi maalis ang tingin sa kanya. Pag-uwi niya ay tulog na ang mga bata. Umupo siya sa sofa, pinikit ang mga mata at marahang huminga. Hindi niya alam kung stress lang ba o may ibang dahilan kung bakit patuloy siyang nababalisa sa tuwing nakikita si Franklin. Sa kabilang banda naman, nasa opisina pa rin Franklin at nakatitig sa mga papeles. Pero hindi iyon ang laman ng isip niya. Naaalala pa rin niya ang mukha ni Natalie kanina. Ang luha sa pisngi nito, ang paraan ng pagtitig nito sa kanya. At kahit ayaw niyang aminin, alam niyang hindi na niya kayang ituring lang itong empleyado. Maaga na namang pumasok si Natalie. Hindi na siya makatingin kay Franklin ng diretsyo. Pero sa bawat kilos nito ay parang walang nangyari sa kanila. Good morning, Miss Marquez. Sabi nga ni Franklin nang iabot ang folder. Meeting at 9? Prepare the minutes. Yes po, sir. Maikli niyang sagot. Bandang hapon nag-aayos si Natalie ng mga documents nang dumating ang HR assistant. Miss Natalie, pwede ka bang pumunta saglit sa HR? May kailangan lang kaming linawin sa record mo. Sige po. Medyo nagtatakang sagot ni Natalie. Pagdating niya sa HR office, tinawag siya ng HR head. Miss Marquez, chinecheck lang namin yung mga reference mo para sa documentation. May isa lang kaming gustong i-confirm. Okay po. Heto. Sabay abot nga ng papel. Nilagay mo si Mr. Ricardo Ferreira bilang character reference mo. Tama ba? Biglang napahigpit nga ang hawak nga ni Natalie sa folder. Yes po, sir. Si Sir Ricardo po ay dati ko pong kilala noong nagtatrabaho pa po ako sa isang project sa Batangas. Siya po kasi yung investor po nung firm na yon. Tumango ang HR head. Alright, chinecheck lang kasi namin. Medyo nagulat si Sir Franklin nung nakita nga niya yung pangalan. Apparently, yung pangalan din ng tatay niya ay Ricardo Ferrer. Nalaki ang mga mata ni Natalie. Ganun po ba? Siguro coincidence lang po. Ngumiti naman ang HR. Sige, noted na lang. Paglabas ni Natalie parang naging mabigat ang dibdib niya. Alam niyang posibleng magtanong si Franklin at hindi siya sigurado kung anong dapat niyang sabihin kung sakaling mangyari yun. Pagbalik niya sa mesa na abutan niyang nakatayo si Franklin sa harap ng desk niya. Nakakross ang braso at seryoso ang muka. Can we talk? Tanong pa nga nito. Kinabahan si Natalie. Of course, sir. Inside. Sabi ni Franklin sabay lingon nga sa opisina. Pagkatapos ay marahan nga nitong sinarang pinto. So bakit pangalan ng tatay ko ang nasa reference mo? Panimula nga ni Franklin habang nakatayo sa harap ng mesa ni Natalie. Natigilan nga si Natalie. Sir, I can explain. I'm listening. Malamig na sagot ni Franklin. Matagal na po yun. Naging investor po kasi si Sir Ricardo sa isang project kung saan ako nagtrabaho bilang admin staff. He was nice to me. Kaya nung nag-apply po ako rito, ginamit ko po siyang reference kasi alam kong credible siya. Tinitigan lamang siya ni Franklin. You mean nice as in a professional way? Or something else? Napalunok nga si Natalie. Professional po, sir.
Napakunot noon si Franklin. Are you sure about that? Kasi nakita ko kayo kanina magkausap sa parking lot at alam kong hindi basta-basta lang ang tinginan nyo. Nanlamig nga ang kamay ni Natalie. Sir, hindi po yun. Just tell me the truth. Ano ka sa kanya? Seryosong putol nga ni Franklin. Hindi kaagad nakasagot si Natalie, tumitig nga sa mesa. Wala po sir. Nagkataon lang po na nagkita kami ulit. Nagkumustahan lang, that's all. Pagpapaliwanag nga ng babae. Napabuntong hininga si Franklin at tumalikod. You know what, Natalie, gusto kong maniwala sa'yo pero ang hirap kasi masyado ka maraming tinatago. Sir, hindi naman po ganun. I trusted you. Sabat nga ni Franklin. And now, I find out, may connection ka pala sa ama ko. Dapat sinabi mo. Hindi ko naman po alam na importante yun. Wala naman po kaming ginagawang masama. Sad na nga lamang ni Natalie. Wala nga ba? Tanong ni Franklin. Kasi kung totoo yung narinig ko, then maybe I've been a fool all this time. Ano pong narinig niyo? Tanong nga ni Natalie. Narinig ko si Dad kahapon habang kausap ka. He said something about dinner plans. And for a moment I thought na ikaw yung girlfriend niyang sinasabi ng mga tao. Natigilan siya at mukhang nasasaktan. Namilog ang mata ni Natalie. What? Sir, hindi. Hindi po totoo yun. Then tell me the truth. Halos pasigaw na nga nasaad ni Franklin. I'm not his girlfriend. Sigaw din pabalik ni Natalie. I would never do that. Wala po akong relasyon sa ama niyo. Never! Tumahimik lamang si Franklin. Pero hindi pa rin maalis ang duda sa mukha niya. Then bakit magkasama kayo? Tanong muli niya. Because he was helping me. Sagot nga ni Natalie na parang naluluhan na. He's been helping me since before I even worked here. Tinulungan niya ako makahanap ng apartment nung buntis ako pero never po naging kami. Natahimik si Franklin. Buntis? Napakapit nga si Natalie sa mesa. Napagtanto niyang nasabi niya yon nang hindi sinasadya. Buntis ka noon? Mahinang tanong nga ni Franklin. Hindi siya nakasagot. Lumapit si Franklin. Natalie, sinong ama ng mga anak mo? Hindi makatingin si Natalie. Pinipigilan niyang umiyak pero kumikirot ang dibdib niya. Answer me. Bulong ni Franklin na halos pakiusap na. Nanginginig ang boses ni Natalie. Franklin, tell me. Mas madiin na ulit. Ikaw ang ama nila. Nanatiling tahimik nga si Franklin. Para bang hindi niya alam kung paano tatanggapin ang narinig. Nakatitig lang siya kay Natalie. Natalie, ano bang sinasabi mo? Hindi ko sinadya na itago. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo. Akala ko hindi mo na ako maalala. Ayokong guluhin ang buhay mo. Dire-diretsong saad nga ni Natalie. Ilang sandali pa bago makapagsalita sa Franklin. 5 taon, Natalie. Mahina nga niyang sabi. 5 taon na hindi ko alam. I know, pero natakot ako. Ayokong isipin mong sinadya ko. Umiiyak na sagot nga ni Natalie. Huminga ng malalim si Franklin. Give me time, Natalie. I need to process this. Pinuntahan ni Franklin ang bahay nga ng ama niya sa Forbes. Pumasok sa study room kung saan nakaupo si Ricardo. Pagkakita sa anak ay tinaas nga nito ang ulo. Franklin, hindi mo sinabi na pupunta ka. I didn't plan to. Malamig na sagot nga ng lalaki. May kailangan akong malaman. Pinatong nga ni Franklin ang kamay sa mesa at diretso nga ang tingin sa ama. About Natalie Marquez. Bahagyang napakunot ang noon ni Ricardo, pero hindi ito nagulat. What about her? Huwag kang magkunwari, Dad. Alam kong magkakilala na kayo noon pa. Nalaman ng HR na ikaw ang reference niya. At nung kinumpronta ko siya, may nalaman pa ako may mga anak siya. Dad, atakin yun. Matagal bago sumagot ang matanda at hindi ito nagkunwaring nagulat. Sa halip dahan-dahan lang itong tumingin sa anak at huminga ng malalim. So sinabi niya sa'yo. Nadigas nga si Franklin. So totoo nga. Alam mo, kailan pa, Dad? Simula nung araw na nanganak siya. Malamig na sagot nga ni Ricardo. Nandoon ako. Ako nagbayad ng lahat at hong tumulong sa kanila. You what?
Nandoon ka at hindi mo man lang sinabi sa akin? Halos pasigaw nga na sabi ni Franklin. Tumayo ang matanda. Engage ka, Franklin. Huwag mong kalimutan yon. Engage ka sa anak ng senador. Malapit nang mag-expand ang company at hindi pwedeng magkaroon ng skandal ang pangalan ng pamilya natin. Naintindihan mo ba yon? Naintindihan? So pinilit mo siya. Pagulit nga ni Franklin. Hindi ko siya pinilit. Mahinahong sagot nga ng kanyang ama. Nagkasundo kami, tinulungan ko siya sa ospital, binigyan ko siya ng suporta at kapalit nun nangako siyang hindi niya sasabihin sa'yo. Para rin sa'yo yun. At para din sa anak niyo. Para sa akin? 5 taon, Dad. 5 taon na kung walang alam sa mga anak ko. Sa tingin mo para sa akin yun? Mapait nga yung tawa ni Franklin. Franklin, masyado ka pang bata noon. Masyadong padalos-dalos, hindi mo kakayanin. Sisirain mo lang lahat ng pinaghirapan mo. E di sana sinira ko. Kasi ngayon parang sira na rin naman ang lahat. Sumabog na ang boses ni Franklin. Dad, mga anak ko sila. Itinago mo sila sa akin. Sabi nga ni Franklin nang mas mahinahon na ngayon. Pinrotektahan lang kita. Sagot ng matanda. At pinrotektahan ko rin siya. Ayaw rin ni Natalie nito. Nagmakaawa siyang wag kong sabihin sa'yo. Para rin sa mga anak nyo. Para hindi kayo magulo. Kasi sinabi mo sa kanya. Kasi pinaniwala mo siya. Nakamumuhian ko siya kung gagawin niya yon. Balik nga ni Franklin. Wala itong sagot. Hindi ikaw ang pwedeng magdesisyon nun para sa akin. Hindi ikaw ang tatay nila, Dad. Ako. Bago pa makasagot yung matanda, tinalikuran na nga ito ni Franklin. Nagpunta si Franklin sa apartment ni Natalie. Hindi na nga siya tumawag pa o nagpaalam. Pagbukas nga ng pinto na tigilan nga si Natalie, hawak pa ang maliit na tuwalya ni Rain. Franklin? Anong ginagawa mo dito? Mahina nga niyang tanong. I talked to my father. He told me everything. Diretsong sabi ng lalaki. Nanlaki mga mata ni Natalie. Franklin, please. Pakiusap na nga lamang niya. Don't. You knew he was keeping it from me. Tapos pumayag ka? Napailing-iling si Natalie. Hindi ako nag-agree. Wala akong choice. Nasa ospital ako, wala akong pambayad at takot na takot ako. He helped me, yes. But it came with the condition. Condition? Na wag kong sabihin sa'yo. Nakalimutan ko lahat, Franklin, kasi daw masisira ang buhay mo at ang buhay ng mga anak natin. At naniwala ka naman sa kanya. Umiyak nga si Natalie. Franklin, I didn't want to. Pero engaged ka nun, may plano ka na. Paano ko sasabihin sa'yo? Nabuntis ako habang engaged ka sa anak ng senador. Hindi kaagad sumagot si Franklin. Tumingin siya sa mga laruan, sa sahig, sa mga litrato ng 3 bata, sa dingding. Araw-araw iniisip ko kung anong buhay ang meron ako. Kung hindi ako nagkamali noon. Pero ngayon, Natalie, ngayon ko lang naramdaman kung gaano ako nawalan. Mahina ang sabi ng lalaki. Franklin. Pinutol nga ni Franklin ang sasabihin nito. You should have told me. You took away 5 years not just from me, but from them. Saad nga ng lalaki. Humikbi si Natalie at napahawak sa kamay nito. I'm sorry. I really am lumipas ang ilang linggo mula nang malaman ni Franklin ang katotohanan. Tuwing nasa opisina, professional lang sila pareho. Walang nakakaalam ng totoo sa kanila at ganun na rin siguro ang gusto nilang dalawa. Pero napansin ni Natalie ang isang bagay. Madalas nang mapahinto si Franklin habang naglalakad. Minsan bigla na lang nitong hinahawakan ng dibdib o kaya'y sumasandal sa mesa na parang nahihilo. Matapos ang meeting, napansin niya itong namumutla. Sir, are you okay? Tanong niya at marahang nilapitan nga ito. Ngumiti si Franklin ng pilit. I'm fine. Just tired. Sigurado po kayo? Yes, too much coffee maybe. Saad na nga lamang ni Franklin. Hindi na nagsalita pa si Natalie, pero ramdam niyang hindi lang simpleng pagod iyon. Pinatawag ang lahat ng empleyado para sa routine company, medical check-up, requirement ng bagong insurance policy, kasama siyempre si Franklin bilang executive officer. Kinabukasan, tinawagan siya ng company doctor. Sir Franklin,
Sabi nga ng doktor, we need to discuss your test results. Nakaupo siya sa harap ng mesa ng doktor habang binabasa nito ang papel. Anong ibig sabihin nito, Doc? Nagangat ang tingin ng doktor. You have a rare blood-related condition. It's manageable pero may posibilidad na lumala kung hindi maagapan. You'll need a transplant within the year. Napatulala na nga lamang si Franklin. Transplant? As in bone marrow? Yes. The earlier the better. We'll need a compatible donor. Nalaman nga ni Natalie ang balita. Narinig niya ang mga nurse sa HR clinic habang pinag-uusapan ang result ni Franklin. Hindi dapat siyang makialam pero hindi nga din niya napigilan. Pag-uwi niya halos hindi siya mapakali, pinanood niya lang ang mga anak habang naglalaro pero ang isip niya wala sa kanila. Kinabukasan kumatok siya sa opisina ni Franklin. Come in. Mahina nga nitong sabi. Pagkapasok niya, nakita niya kaagad ang pagbabago sa itsura ni Franklin. Maputla, may maitim nga na bilog sa ilalim ng mata at halatang kulang sa tulog dahil marami sigurong iniisip. Franklin, saad nga ni Natalie. Malaman ko. Tumingin ito sa kanya. What do you mean? Yung resulta ng check-up. Nabalitaan ko. Tumahimik nga si Franklin, sandali bago tumango. Oo, balak ko rin namang sabihin sa team eventually. Nakakatakot ba? Tanong nga ni Natalie. Honestly, yes. Pero wala akong choice kundi maging kalmado. Kailangan kong maghanap ng donor kaagad. Hindi na nakapagsalita si Natalie kaagad. Tumingin lang siya rito at napansin niyang nanginginig na ang kamay niya. Franklin, may naisip ako. Nagangat ang tingin si Franklin. Ano yun? Baka pwedeng i-check yung mga anak ko. I mean, baka pwede silang compatible. Napatitig nga si Franklin. Natalie, hindi mo kailangan gawin to. Franklin, please. Kung may chance na makatulong sila, gusto kong malaman. Kasi ayoko mawala ka sa kanila. Natigilan nga saglit si Franklin at tuminga ng malalim. Hindi niya alam kung ano ang dapat sabihin. Hindi pa nga kami close. Hindi pa nga nila ako kilala. Pero ako magpapaliwanag. Matatalino sila at mababait. Sagot pa nga ni Natalie. Tumalikod lamang si Franklin. Natalie, hindi mo to responsibilidad. Pero hindi rin ako papayag na nakatayo lang habang may nangyayari sa'yo. At may kasalanan din ako sa'yo. May mga sinayang ako na dapat na experience mo bago natin nalaman to. Pagkatapos ng ilang minuto bumuntong hininga si Franklin. Sige, kung gusto mo talaga i-check natin. Nagpunta nga sila sa ospital. Kasama ni Natalie ang mga bata at excited pa nga si Cloud dahil akala niya check-up lang. Si Sky naman tahimik lang habang hawak ang kamay ng ina. At si Rain ay may dalang laruan para pampalipas oras. Mommy, si Boss pa yung gagamutin nila? Tanong nga ni Cloud habang naglalakad sa hallway. Yes, baby, tutulungan natin siya. Sagot naman ni Natalie. Bakit po? Tanong ni Sky. Kasi mabait siya at kailangan niya tayo ngayon. Saad pa nga niya. Pagdating nila sa lab, tinuruan nga sila ng nurse kung ano ang gagawin. Si Franklin ay nasa kabilang kwarto lang pero hindi niya kayang lumapit. Tinitigan niya lang mula sa salamin ang tatlong bata na nakaupo habang kinukuhanan nga ng dugo. Good job, kids! Very brave, sabi nga ng nurse. Paglabas niya sa hallway, naroon si Franklin. Nakasandalito sa pader habang hawak ang sariling ID. Salamat. Mahinahon nga nitong sabi. Tumango si Natalie. Wala yun. Dumating rin ang resulta. Nakatanggap si Franklin ng tawag mula sa ospital. Pagkatapos ng ilang segundo ng katahimikan, napupo siya sa mesa at halos manghina. Tinawagan niya kaagad si Natalie. They checked. Tapos, huminga ng malalim si Franklin bago sumagot. One of them sa match. Saad nga niya. Natigilan si Natalie. Sino? Si Rain. Rain's compatible. Sagot nga ni Franklin. Pero kailangan pa rin nilang pumunta sa ospital. Natanggap ron ni Natalie ang maliit na envelope na kanina pa niya hindi mabuksan. Sa loob niyon, naroon ang resulta ng DNA test, ang kumpirmasyon
kung alin sa tatlong bata ang talagang anak ni Franklin. Mula nang magpasya silang ipasuri ang compatibility ni Rain, sumunod na rin ang doktor sa payo ni Franklin na gawin na rin ang paternity test para raw malinaw ang lahat, lalo na kung kailangan ng legal na papeles para sa operasyon. Lumapit si Franklin, hawak ang kape sa isang kamay. Binigay ba nila ang results? Tumango si Natalie. Yes, nandito na. Gusto mo bang buksan natin yan ng sabay? Tanong pa nga ni Franklin. Tumingin muna si Natalie sa sahig. Sa kamarahang binuksan ang envelope. Tumahimik silang pareho habang binabasa ang papel. Pagkatapos ng ilang segundo dahan-dahan niyang nilapag yun sa mesa. It says only one child is biologically yours. Tinignan siya ni Franklin. Pero wala nga itong sinabi. Binasa rin ito mismo ang papel at sinundan ng mga linya ng pangalan ng bata. Rain. Akin si Rain. Tumango si Natalie. What about the twins? Cloud and Sky. Napatingin si Natalie. Sa akin din sila pero hindi ko ang biological father nila. After I lost the baby from my first relationship, sinabihan ako ng doktor na baka hindi na ako makabuo ng natural. May scar sa uterus ko dahil sa komplikasyon. Napatigil siya sandali. That time nawala na rin ang boyfriend kong yun. Naiwan ako mag-isa. Tapos months later doon kita nakilala sa project sa Batangas. Hindi ito nagsalita, pero ramdam nga ni Natalie na sinusubukan nga nitong intindihin. Nung nagkaroon tayo ng connection, hindi ko alam kung paano nangyari. Akala ko hindi na talaga ako mabubuntis pero pagkatapos mo umalis nalaman kong buntis pala ako. I thought it was a miracle pero wala pang isang buwan nakunan ako. Natigilan nga si Franklin. You never told me. Paano ko sasabihin, Franklin? Engaged ka na. Ayoko makigulo sa buhay mo pero after that miscarriage, I realized gusto ko pa rin maging ina kahit papaano so I've decided to undergo IVF. IVF? Gulat na tanong nga ni Franklin. Yes, in vitro fertilization. Kumuha ako ng donor sample. Anonymous. It was difficult pero nagawa ko. Akala ko isa lang ang mabubuo pero nagulat ako nang malaman kong 3 sila. Huminga ng malalim si Franklin. Triplets. Mahinahon nga niyang sagot. Pero si Rain ay miracle. Kasi habang nasa proseso ko ng treatment, somehow nagkaroon ako ng natural conception. Hindi na alam ng doktor kung paano nangyari yun. I didn't even think it was possible pero nung lumabas ang result, ibang genetic pattern ni Rain kesa sa twins. Tumingin nga si Franklin na medyo nalilito. At ikaw yun, Franklin, ikaw ang ama ni Rain. Matagal silang walang imikan. Hanggang sa tuluyan ngang nagsalita si Franklin. So Cloud and Sky, they are from IVF. Pero lahat sila sabay mong pinalaki? Oo, sagot ni Natalie. Sabay silang lumaki. Walang pagkakaiba sa pagmamahal ko sa kanila. Wala sa dugo ang pagiging magulang, Franklin. Tumango-tango nga ang lalaki. You are right. Wala sa dugo yan. Hindi man ako ang biological father nila pero hindi ibig sabihin nun hindi ko sila anak. At hindi ko sila kayang ituring na anak. Naluha nga si Natalie. Totoo ba yan? Oo naman. Hindi ko alam kung anong klaseng buhay yung pinili ng tadhana para sa atin pero ngayon, malinaw na sa akin. Si Rain, maaring akin siya sa dugo pero silang 3, akin sila sa puso ko. Marahana na payuko si Natalie. Bahagyang pinupunasan ng luha niya. Maraming salamat, Franklin. Hindi ko alam kung gaano kalaking ginhawa yan sa akin. Madamdaming saad pa nga niya. Matapos lumabas ang resulta, tuluyang nagpasya si Franklin na ipatuloy ang operasyon. Agad ding pumayag si Natalie na si Rain ang maging donor matapos maipaliwanag ng mga doktor na ligtas ang procedure at hindi ito makakaapekto sa kalusugan ng bata. Ilang araw bago ang operasyon, halos hindi mapakali si Natalie. Kahit paulit-ulit na sinasabing safe iyon, hindi pa rin maalis sa isip niya ang kaba. Si Franklin naman, bagaman pilit na nagpapakatatag, halata pa rin ang takot sa mga mata nito
dahil sa posibilidad na hindi maging matagumpay ang lahat. Bago simula ng procedure, nakaupo si Franklin sa gilid ng kama ni Rain. Mahimbing pa ang tulog ng bata. Ang tapang ng anak mo. Mahinahong sabi nga ni Natalie mula sa likod. Anak natin. Hindi pa rin ako nasanay na sabihin yon. Sagot ni Franklin. Pagkatapos nga ng ilang oras sa operating room, lumabas ang doktor. Tumayo si Natalie. The operation went well. Both of them are stable. We just need to monitor Franklin's recovery closely for the next few days. Salamat po, Doc. Saad nga ni Natalie. Makikita niyo sila sa recovery room in a while. Dagdag pa nga ng doktor bago umalis. Pagkatapos ng operasyon, halos hindi nang umalis si Natalie sa ospital. Kahit sinabihan nga siya ng mga nurse na magpahinga muna, mas pinili niyang bantayan sina Franklin at Rain sa recovery room. Tinitigan nga niya ang anak at marahang hinaplos ang buhok nito. Ang tapang mo, baby. Bulong nga niya. You made mommy so proud. Nang mapatingin siya kay Franklin, nakita nga niyang nakadilat na ito. You didn't go home? Tanong nga nito. Hindi ako mapakali eh. Sabi ko kay Doc, dito na lang muna ako. Sagot naman ni Natalie. Ngumiti si Franklin at bahagya nga niyang iniangat ang kamay. Come here please. Sabi nga nito. Lumapit naman si Natalie at naupo nga sa tabi ng kama. Kamusta ang pakiramdam mo? Mas okay na. Medyo mahina lang pero kaya na. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi. Binigyan niya ako ng panibagong pagkakataon sa buhay. Binigyan mo rin ako ng dahilan para lumaban. Wala kang kailangan bayaran, Franklin. Mahinahong sagot nga ni Natalie. Walang utang sa pagitan natin. Masaya ako na naging maayos ang lahat. Pagkalipas ang ilang linggo, nakalabas na nga ng ospital si Franklin. Bumalik ang sigla niya at kasabay ng paggaling niya, unti-unti ring naging malapit siya sa mga bata. Tuwing weekend pumupunta siya sa bahay ni Natalie, si Cloud ang laging unang tumatakbo palabas ng gate. Daddy Franklin, can we play superhero again? Sigaw nga niya sabay yakap sa binti ng lalaki. Of course, brought your favorite cookies too. Sagot ni Franklin bitbit ang grocery bags. Malapit na ang company anniversary celebration ng Franklin Construction. At abala ang lahat sa paghahanda. Isang malaking event ito at gaganapin sa isang hotel ballroom sa Makati. Halos lahat ng department heads at employees ay imbitado. Habang sinusuri nga ni Franklin ang final program, lumapit siya kay Natalie na nag-aayos ng guest list. Natalie, tungkol sa event this weekend, iniisip ko lang baka pwedeng isama mo yung mga bata. Saad nga niya, Sir, sa company event po, parang hindi po yata magandang idea yun. Sagot naman ni Natalie, bakit naman hindi? Family inclusive yung event. May mga staff din na magdadala ng mga anak nila. At ako pa talaga ang hindi magdadala? Hindi po kasi nila alam eh. Yung iba, ayokong pag-usapan kami. Ayokong maging issue to sa opisina, baka isipin nila na may relasyon tayo. Well, technically, may connection naman talaga tayo. Putol nga ni Franklin. Sir, please. Pigil nga ni Natalie. Ayokong pagdinginan kami. Mahirap na I just want to keep things professional. Okay kung yan ang gusto mo. Pero gusto kong malaman mong welcome sila. Kahit kailan. Ngumiti si Natalie at medyo nakahinga ng maluwag. Salamat, Sir Franklin. Dumating ang araw ng event. Maagang pumasok si Natalie sa hotel para tulungan ng organizers. Nakasimpleng black dress lang siya at magulong buhok dahil kulang nga sa tulog. Oh, Miss Secretary, early bird. Kasi nga wala naman sigurong gagawin sa bahay, no? Single mom daw yan. Sabi pa nga ng isang babae habang nakataas ang kilay. Napatingin si Natalie sa mga empleyadong nag-uusap pero hindi na nga siya nagsalita pa. Alam mo dapat wag masyadong assertive sa mga ganyan. Kahit sekretary ka ni Sir Franklin, wag mo nga gawin ng spotlight. Dagdag pa nga ng isa. Ngumiti lang si Natalie.
Don't worry. Ayoko rin namang mapansin eh. Pero nang dumating ang oras ng event, halos lahat ng errands sa kanya binibigay. Parang siya na nga ang naging alila ng lahat, na para bang binubuli na nga siya. Bandang gabi, nagsimula ang party. Ang mga empleyado ay nagkakatuwaan at may kasamang inuman at sayawan. Si Natalie naman, nakatingin lang sa paligid. Hey Nat, bakit hindi ka sumasayaw? Baka naman naghahantay kang isayaw ka ni Sir Franklin, no? Nakakatawa ka talaga. Umiling lang si Natalie. Mamaya na lang, di naman sa ganun. Pero sa totoo lang, hindi niya kayang lumapit kay Franklin. Ayaw niyang mapag-usapan. Nakikita niyang maraming babaeng pumapalibot dito. Siya lang ang mukhang pagod at ordinaryo. May biglang lumapit nga sa kanya at halatang galing nga sa mayamang pamilya. Excuse me? Ikaw ba si Natalie Marquez? Sabi nga ng babae. Opo, sagot ni Natalie. Ako si Catalina, pinsan ni Franklin. Napatingin nga si Natalie. Hello po ma'am, nice to meet you po. Nice to meet you too. Pero bakit ka nagtatrabaho pa? This is a party, not a construction site. Huwag mong pakinggan yung iba. Natigilan si Natalie. Kasi po, kailangan akong tumulong sa coordination eh. Coordination? You are a secretary, not a staff runner. Look at you. Tinignan siya nito mula ulo hanggang paa. You look like you haven't slept for 3 days. Napayo ko na nga lamang si Natalie. Sorry po ma'am. Saad nga niya. Tumaas nga ang kilay ni Catalina. And don't call me ma'am. You make it sound like I'm your boss. Franklin's the boss, not me. Saad nito. Pero hindi pa tapos si Catalina. You know, if you're working this hard, you should at least look the part. Hindi ka naman siguro bayad para magmukhang kawawa. It's a party for heaven's sake. Bihisan mo naman ang sarili mo. Namula si Natalie. Wala lang po kasing time eh. I had to prepare the schedules and then make time. Alam mo Natalie, hindi mo kailangan magmukhang invisible para magustuhan ng mga tao. Kung tratuhin ka nilang mababa, it's because you let them. Prangkang sagot nga ni Catalina. Maya-maya pa lumapit si Franklin. Natalie? Catalina, what are you doing here? Saad nga ni Franklin. Ngumiti lamang ang babae. Tinuturuan ko lang tong sekretary mo kung paano magayos ng sarili. Catalina, please. Babala nga ni Franklin. Natatakot siya na baka ma-offend nga si Natalie. Relax, cousin. I'm just helping. At least may nagsabi sa kanya. Bumaling ito kay Natalie. Next time, don't let anyone treat you like a dirt, okay? Hindi ka alila. You are better than that. Sad nga nito. At tuluyan na nga itong naglakad palayo. I'm sorry, Natalie. She's blunt pero may punto rin naman siya minsan. Sad ang alamang ni Franklin at marahang nilapitan nga si Natalie. Ngumiti si Natalie kahit halatang nasaktan pa rin. Okay lang. Sanay na ako. Totoo naman lahat ng sinabi niya eh. Halos 11:00 na ng gabi nang tuluyang matapos si Natalie sa pag-aayos ng mga gamit. Pagod na pagod siya. Maayos ang naging celebration at kahit pa kinailangan niyang tiisin ang ilang mapanuring tingin at mapanghusgang salita, alam niyang nagampanan niya ng maayos ang trabaho niya. Paglabas niya ng ballroom, nakita niyang abala si Franklin sa pakikipag-usap sa mga bisita. May hawak itong baso ng alak at nakangiti habang may kasamang isang babae sa tabi. Maikli ang pulang bestida ng babae at habang nakatingin si Natalie mula sa malayo, nakita niyang lumapit ito nang masyado kay Franklin at marahang hinawakan ang braso nito habang nagtatawanan. Napahinto si Natalie. Hindi niya alam kung bakit sumikip ang dibdib niya. Huminga siya ng malalim, inayos ang hawak na folder at nagpa siya ng umuwi. Kinabukasan, maagang pumasok si Natalie sa opisina. Tahimik lang siya habang nagpiprint ng mga report, pero halata sa mukha niya ang pagod.
Lalo pa siyang nanlumo nang dumating si Franklin bandang 10:00. Pagpasok nito sa opisina, napansin agad ni Natalie ang hindi maayos na gupit ng buhok at ang maliit na marka ng pulang lipstick sa kuwelyo ng polo nito. Napatigil siya sa ginagawa, parang may malamig na dumaloy sa dibdib niya. "Good morning." Pati nga ni Franklin nang walang kamalay-malay. "Good morning, sir." Ani naman ni Natalie. Napansin ni Franklin na wala ng ganang bati nga ng babae. "You okay?" "Okay lang po. Here's the report you asked for." Inabot ni Natalie ang folder nang hindi man lamang tinignan ng lalaki. "Salamat." Sabi na nga lamang ni Franklin, pero ramdam niyang may mali. Habang binabasa niyang papel, may naramdaman siyang kakaibang tensyon sa paligid. Ramdam niyang bigat ng hangin sa pagitan nila. "Natalie," sabi nga ni Franklin makalipas ang ilang minuto, "about last night, I wanted to thank you. You did great. The board was really impressed." "Salamat po." Tipid na sagot naman ni Natalie. "Hindi ka na naghintay sa akin. Hinahanap kita pagkatapos ng event." "Hindi na po kailangan, mukha naman po kayong busy eh." Napatingin nga si Franklin rito. "Busy?" "Opo." Mahinahon pero may diin nga sa tono ni Natalie. "Kasama niyo po yata yung babae na sa marketing. Mukhang close kayo." Natahimik si Franklin. Si Sunshine. Kaibigan ko siya. Nag-usap lang kami tungkol sa trabaho, syempre." "Trabaho? At may lipstick pa po kayo sa polo nyo? Trabaho din ba yun, sir?" Pag-uulit nga ni Natalie. Biglang napahinto si Franklin. Agad niyang tinignan ang sarili niya at napansin nga niya ang pulang marka. "I didn't even, maybe she accidentally." Medyo nauutal-utal pa nga na saad niya. "Sir, you don't have to explain. At nauutal pa talaga kayo. Wala naman akong karapatang magtanong eh. Pero kung ako sa inyo, uuwi muna ako, may babae po kayo." Putol nga ni Natalie. Nanlaki mata ni Franklin. "Natalie, wait. It's fine. Hindi ko po naman kayo inuhusgahan eh. Baka nga mas okay na ganyan para mas madali sa ating dalawa na trabaho lang talaga ang pag-uusapan." "Natalie, hindi yun ang iniisip mo. Hindi tama yun. Sir, please." Tumingin si Natalie sa lalaki at doon nga niya nakita si Franklin. Na malungkot ang mata. Ayoko maging isa sa mga babaeng kailangan ipaliwanag kung bakit nasasaktan sila kahit wala naman silang karapatan. Kaya magtrabaho na lang po tayo, okay? Saad nga ng babae. Hindi alam ni Franklin kung paano nga magre-react. "Fine." Mahinahon nga niyang sagot pagkatapos ng ilang segundo. "If that's what you want." Tumango lang si Natalie. "That's what's best, I think." Pinagmasdan ni Franklin ang pulang marka sa kuwelyo ng polo niya. Naalala niya kung paanong napahawak sa kanya si Sunshine habang tumatawa at kung paanong hindi niya namalayang naiwan ang lipstick stain. Sinubukan niyang i-text si Natalie pero binura rin agad. Alam niyang galit ito kaya hinayaan na lang muna niya. Maghapon ng malamig ang ihip ng hangin sa opisina. Hindi na nakikipag-usap si Natalie kay Franklin maliban kung tungkol sa trabaho. Kapag tinatawag siya, laging maikli ang sagot niya. Kapag tinitingnan siya ni Franklin, lagi itong umiiwas ng tingin. At para kay Franklin, sapat na yon para mabaliw. Bandang hapon, matapos ang meeting, tinawag niya si Natalie sa opisina. Pumasok ito, dala ang folder na puno ng reports. Sir, ito na po yung hinihingi niyong file." Mahinahon nga nitong sabi. "Close the door." Utos nga ni Franklin. Nagangat ang tingin si Natalie. "Sir? Please." Dagdag pa nga niya. Sinunod ni Natalie ang utos. Marahang sumara ang pinto at nang tuluyang sumadsad yun. May kakaibang tahik-katahimikan na bumalot nga sa buong silid. "Sit down," sabi nga ni Franklin. Pero imbes na umupo na natiling nakatayo si Natalie. "May kailangan po ba kayo, sir?" Tumayo si Franklin mula sa kanyang upuan. "Yes.
Gusto kong malaman kung hanggang kailan mo ako iiwasan. Napasinghap si Natalie. Sir, I'm not avoiding you. Pwede po ba? Saad na nga lamang nito. Talaga? Kung ganun, tignan mo ko at sabihin mo ulit yan ng mata sa mata. Sir, nagtatrabaho ako. Ayokong... Natalie, mas malapit na si Franklin ngayon. Ang weird ng kilos mo nitong mga nakaraang linggo. Halos hindi mo ako kinakausap. Iniiwasan mo yung mga mata ko. At kapag tinatanong ko kung anong problema, ngingiti ka lang at sasabihin okay ka lang. Napalunok si Natalie. Because it's none of your business. None of my business? Sa tingin mo hindi ko napapansin kung paano mo ako tignan? Kung paano ko nagugulat? Tuwing lalapit ako, may gumugulo sa'yo at gusto kong malaman kung ano yun. Umigting ang panga ni Franklin. Tumalikod si Natalie. Please Franklin, wag na nating pag-usapan pa yun. Wag na nating palakihin pa. Pero sa halip na umatras, marahan siyang hinawakan ni Franklin sa braso. Sabihin mo sa akin, bakit mo ko iniiwasan? Let go. Git nga ni Natalie. Not until you tell me the truth. Sagot naman pabalik ng Franklin. Franklin, please. Halos pabulong na nga na sa adi Natalie. Then talk to me. Pakiusap naman ni Franklin ngayon. Napapikit si Natalie at tuluyan na ngang bumigay. Fine, because it hurts, okay? Tumigil nga si Franklin at napabitaw sa braso niya. Naiyak na nga ng tuluyan si Natalie, pero itinago niya yon sa pagyuko. Nasasaktan ako kasi alam kong wala akong karapatang magselos kapag may kasama kang iba. Wala akong karapatang magalit kapag may ibang babae sa paligid mo, pero kahit anong pigil ko, kahit anong sabihin ko sa sarili ko, trabaho lang to, nasasaktan pa rin ako. Naiintindihan ko naman. You have your life. You're free. At ako? Ako yung babaeng may 3 anak na pinipilit maging maayos. Kahit parang lagi akong second option. Pagpapatuloy ni Natalie, marahan na nilapitan nga ni Franklin ang babae. Natalie, umiling si Natalie. Please wag kang lalapit. Pero lumapit pa rin ito. I'm not going to hurt you. Nasaktan mo na ako kahit wala kang ginagawa. Natalie, hindi ka second option. Hindi ka naman naging second option kahit kailan. Bakit ganun yung pakiramdam ko? Marahang huminga si Franklin. Kasi hindi ko alam kung paano kita lalapitan. Tuwing susubukan ko lumalayo ka. Tuwing may gusto kong sabihin na alis ka. Natatakot akong sirain kung anong meron pa sa pagitan natin. Then stop confusing me. Kung gusto mo lang ako empleyado, sabihin mo. Kung gusto mo lang akong ina ng anak mo, sabihin mo rin. Pero kung hindi mo alam kung ano ako sa'yo, please, wag mo na akong lapitan pa. Pagkaraan ng ilang segundo, nagsalita si Franklin. What if I told you I don't want to stay away? Pero Franklin, marahang hinawakan ni Franklin ang pisngi nito. What if sinabi ko sa iyo na iniisip pa rin kita araw-araw? Napatigil nga si Natalie. Ramdam niya yung panginginig niya ng kanyang kamay. Stop, huwag mong gawin to. Mahina niyang sabi. Hindi ko mapigilan. Sinubukan kong baliwalain, Natalie. Sinubukan kong mag-focus na lang sa trabaho, sa mga bata, sa lahat ng iba pa. Pero tuwing nakikita kita, naalala ko kung bakit ako nahulog sa iyo nung una pa lang. Unti-unting napatras si Natalie hanggang sa maramdaman niya yung likod ng mesa. Franklin, kung nangyayari to, may maririnig sila. Bulong pa nga niya. Soundproof ang room na to. No one will hear us. Hinapit niya si Natalie palapit sa kanya at dumikit nga ang katawan nito sa kanya. Hindi pumalag si Natalie. Pagod na siyang labanan yung atraksyon. Pagod na siyang itanggi yung nararamdaman niya na matagal na niyang kinikimkim. Nang maglapat yung mga labi nila, sumuko na si Natalie. Matapos ang nangyari sa kanila ni Natalie noong nakaraang gabi, parang may nabunot na tinik sa dibdib ni Franklin. Ngunit si Natalie ay hindi. Alam niyang delikado ang sitwasyon nila. Isa siyang empleyado. Ito naman ay ang CEO. Alam din niyang maraming mata sa opisina at ang isang maling tingin lang ay pwedeng pagmulan ng chismis. Kaya kahit anong lapit ni Franklin, umiiwas siya.
Pero mahirap pigilan ng isang lalaking hindi marunong sumuko. Mabilis kumalat ang balita. Pinag-uusapan ng lahat kung gaano kadalas nang magkasama ang boss at ang sekretarya. Uy, nakita ko sa elevator. Magkasama na naman para magjowa. Sabi nga ng isa. Hindi naman siguro, no? Si Sir Franklin yun. Pwede niyong ligawan kung kahit sino, bakit si Natalie pa? Sagot ng isa pa. Exactly. Ang dami niyang pwedeng piliin. Ang simple nga ng suot ni Natalie, wala pang makeup halos. Hindi na nahiya. Nasa kabilang hallway si Natalie at naririnig ang mga bulungan. Sinubukan niyang magpatuloy. Ngunit ramdam niyang unti-unting sumisikip ang dibdib niya sa hiya at kaba. Pagbukas niya ng pinto sa main office, naroon si Franklin at nakatayo sa harap ng ilang senior staff at may kausap tungkol sa project proposal. Nang makita siya, agad itong ngumiti at tinawag siya. Miss Marquez, pwede ka bang pumunta dito sandali? Lahat ng mata ay napunta nga kay Natalie. Naglakad siya palapit, pero ramdam niya yung mga tingin ng mga tao sa paligid. Yes sir? Tanong nga niya. Ngumiti si Franklin at bahagyang humarap sa grupo. Gusto ko lang ipakilala ng maayos yung isang tao. Siya si Natalie Marquez, ang sekretary ko at ang babaeng mahal ko. Napatigil ang buong opisina. Namilog ang mata ni Natalie. Franklin, and before anyone starts asking, yes, siya rin yung nanay ng mga anak ko. Halos sabay-sabay na napasinghap nga ang mga empleyado. Sir, bulong na nga lamang ni Natalie. Bakit mo sinabi yan? Saad nga niya. Because I'm done. Hindi ko kayang itago kung ano tayo. Hindi mo kailangan mahiya. You're not just my employee. You're part of my life. At pwede ka rin nilang maging boss. Soon. May narinig nga silang isa sa mga babae na nagsalita mula sa likod. Sir, no offense ha, pero bakit siya? Ang dami ng mga mas maganda, mas bata pa. Kasi siya ang nanatili sa buhay ko. Siya ang nagpakatotoo. Siya yung nagpalaki sa mga anak namin ng mag-isa. Siya yung dahilan kung bakit nakatayo pa rin ako dito. At kung hindi pa sapat na maganda yun para sa kahit na sino, edi siguro, hindi lang nila naiintindihan kung ano ang totoong pagmamahal. Saad nga ni Franklin. Natahimik ang buong opisina. At parang sinadya ng tadhana. Dahil biglang bumukas ang pinto. 3 maliliit na bata, yung tumakbo papasok. Mommy! Sigaw pa nga ni Cloud sabay yakap sa binti ni Natalie. Lahat ng empleyado na patingin lalo na nang sumunod si Franklin at marahang binuhat nga si Rain. Hey buddy, namiss mo si Daddy? Yes po! Saad nga ni Rain. Nakikita nyo? Ito yung pamilya ko, I'm proud of them. Sabi ni Franklin sa lahat. Ang cute ng mga anak niyo, ma'am. Sabi nga ng isa pa. Congrats, Natalie, sabi ng isa pa. You deserve it. Naiyak si Natalie, pero napangiti rin. Tumingin siya kay Franklin at sa mga mata nito, nakita niya ang katiyakan. Lumapit si Franklin sa kanya at marahang hinawakan ang kamay niya sa harap ng lahat. Lumipas ang halos 10 taon mula noong araw na yon. Umagang iyon sa bahay ng mga Ferrer. Ang dating bachelor's condo ni Franklin ay napalitan na ng isang maaliwalas at masayang tahanan. May mga larawang naka-frame sa dingding. Mga larawan ng pamilya nila sa beach, mga drawing ng triplets noong bata pa sila, at isang wedding photo na kuha sa isang simpleng seremonya sa Tagaytay. Nakaupo si Natalie sa upuan sa loob ng kusina habang nagtitimpla ng kape. Naka-ponytail lang siya, suot ang maluwag na t-shirt ni Franklin. Ma, where's my uniform? Sigaw nga ni Cloud mula sa itaas. Check mo sa dryer, pinatuyo ko kagabi. Sagot naman ni Natalie. Sumunod namang bumaba si Sky may hawak na cellphone. Mommy, si Kuya hindi pa po nag-aalmusal pero naglalaro na naman ng game. Cloud, wag cellphone ng cellphone. Walang cellphone hanggat hindi ka kumakain. Sigaw naman ni Natalie. Okay, narinig niyang sagot mula sa taas. Kasabay ng halakhakan nga ng kambal. Naramdaman ni Natalie ang mga braso ni Franklin na yumakap sa kanya mula sa likod na tila pinapakalma siya. Good morning, Mrs. Ferrer.
Napangiti siya at marahang nilingon to. Good morning, Mr. Ferrer. Maaga kang nagising ah. Umupo si Franklin sa tabi ng asawa dalang laptop. May meeting ako mamaya, pero gusto ko mag-breakfast muna kasama kayo. Bihira ka yatang magsabi ng totoo na gusto mong mag-breakfast. Biro nga ni Natalie at inabot nga ang kape rito. Usually kape lang ang gusto mo tapos trabaho na kaagad. Ngamisi si Franklin. Kailangan kong bumawi, alam kong madalas akong busy. Pero ngayon ikaw muna. Saka sila. Napangiti si Natalie pero halata pa rin ang lambing sa mga mata niya. Kahit hindi mo sabihin, alam naming mahal mo kami. Mula sa itaas, bumaba ang tatlo na ngayon ay mga binatilyo at dalagitana. Si Cloud ay mas matangkad na kay Natalie, si Sky ay mahinahon at tahimik pa rin, at si Ray naman ay palangiti at malambing tulad ng ama niya. Dad, can you drive us to school today? Tanong nga ni Cloud habang inaayos ang bag. Of course. But only if you promise to stop teasing your sister about her crush. Sagot ni Franklin sabay kindat nga kay Natalie. Dad! Reklamo naman ni Sky sabay tapon nga ng tissue sa kuya niya. Sabi ko huwag mo sabihin eh. Nagtawanan ng buong pamilya. Minsan hindi pa rin makapaniwala si Natalie kung gaano nakabilis ang panahon na ang mga dating maliliit na batang sabay-sabay umiyak ngayon ay nag-aasaran na tungkol sa crush at assignments. Hinawakan ni Franklin ang kamay niya sa mesa. You okay? Tumango naman siya nang may ngiti sa labi. Just thinking, ang bilis ng panahon no? Parang kahapon lang gatas pa ang pinoproblema natin. Ngumiti si Franklin at marahang pinisil ang kamay niya. Ngayon tuition na. Natawa silang pareho. Pagkatapos nilang kumain, nagsimula na ang karaniwang gulo ng umaga. May nag-aapurang naghahanap ng sapatos, may nag-aaway kung sino ang mauuna sa banyo. Si Franklin ay natawa lang at marahang tinulungan si Rain mag-ayos ng buhok. Dad, when I grow up I want to be an engineer like you. Ngumiti si Franklin. Then you will be, but promise me something, ha? Ano po yun? Tanong nga ng bata. Pag may nagtanong kung sino ang pinakamagaling mong teacher, sabihin mo si Mommy. Ngumiti si Rain at tumango pa nga. Promise po! Pagalis ng tatlo na iwan nga sina Franklin at Natalie sa sala. Nagkatinginan sila habang pinapanood nga ang coach ng mga bata na paalis. Alam mo, I still remember the first day you walked into my office. Naka-white blouse ka, may hawak kang folder at nanginginig ka pa sa kaba. Saad nga ni Franklin. Natawa na nga lamang si Natalie. At ikaw naman sobrang formal. Hindi mo man lang tinignan nga ng direktang mata ko eh. Kung alam mo lang. Sabi nga ni Franklin, sabay halakhak. Tinitigan kita. Hindi ko lang talaga pinahalata. Umiling si Natalie. Pero napangiti rin. Hindi ko akalain nga abot tayo dito. Ako rin. Pero siguro ganun talaga. Yung mga bagay na para sa atin kahit anong layo ng daan babalik at babalik. Makabuluhang saad nga ni Franklin. Salamat Franklin ah. Para saan? Tanong ng asawa. Para sa lahat. Sa hindi mo pagbitaw. Kahit minsan gusto ko nang sumuko. Here the reason I held on Nat. Ikaw yung tahanan na hindi ko alam na matagal ko na palang hinahanap. Naluluhang saad pa nga ni Franklin na halos mabulol na. Hindi madali ang maging magulang, lalo na kung mag-isa mong itinataguyod ang mga anak. Madalas, ang isang ina ay nagiging haggard, kulang sa tulog, at nakakalimutan ng alagaan ng sarili dahil inuuna niya ang kapakanan ng mga anak bago ang lahat. Ang tunay na kagandahan ng isang magulang ay nasa sakripisyong handa niyang ibigay. Kahit pakapalit noon ay ang sariling pahinga o kaginhawahan. Kaya para sa mga magiging asawa o kapareha, matutong maging maunawain. Huwag sukatin ang halaga ng isang tao sa panlabas na anyo. Ang pagiging magulang ay hindi para sa mga mahina o mapagreklamo. Kung ayaw ng isang lalaki o babae sa partner na pagod at hindi na nakakapag-ayos
Dahil sa mga responsibilidad, marahil ay hindi pa sila handang magmahal ng totoo. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Franklin at Natalie. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Presbyteros Rose, Maria Evangelista, Eli Evangelista Anderson, Marisa de los Reyes of Saudi Arabia, Conchita Alos Rage, Ana Flor Saico, Christian Fidelino, Judith Castro, Beth Sardina, Jelly Tampos, Fatma Mansul, Senenor Zame, Flor Cabrera of Santa Rosa Laguna, Liliano Bebe, Ostonalito Elvi Candontol, Ellie, Romana Gorospe, Marilyn Sasaki of Japan, Flordet, Elizabeth, Tena, Rad TV of Hong Kong, Jean the Best of UK, Nizar Sams, Annie Hoson, Eli Bitasolo, Marilyn San Jose, Imelda Fortes of Calamba City, Violeta Irgarin of Kamsur, Flordet, Jessica Vargas, Jingjing, Rosa Franca Abelian of Cebu, Wendy Goth of Japan, Teresita Schmid, Theodora Gamit, Rebecca Tezuka of Japan, Nori, Baylin, Margie Angon of Maragondon, Batang Ibunan, Marilu Gulmatico, Leda Dapito, Geraldine Ana Victoria, Linley of Macau, Marites Nitura, Reynante Salamania, Pasita Eliazar, Jingjing Nazareno, Gina Monge, Rosemary Vasquez, Mercy Villantes, Freda Reyes, Teresita Loida Gabas, Christian Fidelino, Ellie, Wilma Dargantes, Teresita de los Santos, Teodora Gamit, Rosemary, Romana, Leonisa, Kidim, Jean Debes, Eddie Codillian of Winnipeg, Canada, Flor, Ellie, Emily, Elila, Merlin, Leonisa Azotes, M. Season Vlog, Princess Rocker, Emma Gura, Flora Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Eli Bitasol of Milan, Italy, Carmencita Falcon, Rayland Pudadera, Marilu Gulmatico, Imelda, Liliano, Senen, Fatma Mansul, Teodora Gamit, Mercy, Evangeline Zamora, Chabidal, Kinciano Obas, Charlene Cartilla, Sofia Moore, Dumlao of Santiago City, Andrea Taga, Teodoro Rolyuki, Ligaya Calvo, Maria Teresa Rosendo Corpin, Lida Rojas, Stephanie Arroyo, Kidim, Bonifacio Quinzon, D. Naitan Canada, Erlenda Heronda of Matanao, Davao del Sur, Leonila Perea of Concepcion Nay, Cavite, Elsa Opiane, Presbyteros Fenovares, Ederlina Albiso, Lorna Ayman, Rosemary Vasquez, Leonisa Azotes, Irish de la Peña, Marilyn San Jose, Eli Bitasolo, Senen, Catherine Lacinario, Ronilio, Marisa de los Reyes, Eddie Codillian of Canada, Jean the Best of UK, Teresita, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Flora Fes Parunga of Batangas City, Ruby Corazon Riera, Elvi Candontol, Naitan Canada, Wilma Dargantes, Annie Hoson, Romana, Flor, Teodora Gamit, Nizar Sams,
Emily Borac, Evangeline, Yana Binyon, Kimberly Ann Kempis, Teodora Gamit, Merlilyn Carmen Calunod, Christy Cabrera, Edralina Gatyoan, Nori, Teresita Schmid, Liliano Bebe, Rosalinda Isidro, Leonora Pandakila, Mary Jean Malunes, Maria Nita Saltarin, Marlene Bosico, Pasita Eliazar, Celia Harabejo, Lovely Angel, Maria Elena Barosa, Chari Patata, Susan Melinda Gelit, Gloria Lucas of Poblacion Norte, Licab, Nueva Ecija, Francis Pilapil from Binganonan, Rizal, Ruby Corazon, Chabidal, Mary Joy Sabaresa, Lebuna Arnel, Angie, Reder, Kinciano Ebas, Lucia Baldo, Ara Adhani, Yamasuka, Evangeline Bautista, Mary Joy, Rodrigo Valerio of Balanga City, Bataan, Rosal, Rosalie, Ana Flor Saico, Carlo Gayorgor, Jelly Tampos, Rosemary Vasquez Presbyteros Rose, Eli Evangelista Anderson, Fe Navares, Ostonalito Catherine, Ara Adhani, Jean Debes of UK, Lily Sales, Rose Mebucadon of Saudi Arabia, Ellie, Liliano Bebe of Italy, Lily, Loida Gabas, Ellen Cervantes of Malolo City, Bulacan, Evangeline Zamora, Jennifer Odias of Claveria Miss Oriental, Nori, Annalyn Divina Gracia, Merlilyn Linley Nora Balias of Siargao Island, Meding, Elvi Candontol, Wilma Dargantes, Helen Murillo, Ara Adhani, Carmencita Falcon, Ederlina Albiso, Florence De Leon, Rebecca Tezuka, Annie Hoson, Matea Ejes, Nancy Navarra, Teresita Schmid, Mercedita San Jose of Antipolo City, Princess Rocker, Marilu Gulmatico, Ana Victoria, Imelda Fortes of Calamba City, Jan Lulete, Batang Ibunan, Pinay, Elsa Kimura, Fatima, Eli Ramirez of Caloocan, Liliano, Saida, Flordet, Helen Murillo, Jelly Tampos, Senen Orzame, Elaila, Leonisa Azotes of Bacolod City, Pasita Eliazar, Romana Gorospe, Flor Cabrera of Laguna, Carmencita Falcon, Ronilio, Conchita Alcos, Rosemary Vasquez, Elibita Solo of Milan, Italy, Marilyn San Jose, Fe Navares, Annie Hoson, Evangeline Zamora, Imelda Taay, Charlene Cartilia, Julieta Hermosura, Elvi Candontol, Teresita Schmid, Marilyn Sasaki, Christina, Jessica Vargas, Christian Fidelino, Marie Cristal Hilario, Elsa Opiane, Princess Rocker of Riyadh, KSA, Marisa de los Reyes, Merlilyn, Juliet Panlilio, Daisy Blaza, Susan of France, Mercy Villantes, Renalyn Obenza, Wilma Dargantes, Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane,
Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Tahan Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alexa Ani, Matea Estrella, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvie, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Salon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Green Fax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Arem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, One Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, At shoutout na rin po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, i-comment lamang po ang inyong pangalan at kung tigisan po kayo para ma-shoutout kayo sa next video.
Thanks for listening. Muli ito ang Cat Amazing Stories. God bless everyone.